Kasama po natin, Pocholo Gonzales. Pocholo, good morning sa iyo, ha? Ayan, pindutin mo na lang yan. Ayan. Isang magandang babae ka talaga. Isang mapagpalayang umaga sa inyo, mga nakikinig dito sa aking inang istasyon, ang DZMM. Oo nga pala. Dito si po ako Pocholo. nagsimula noong 1996 ng aking career sa voice acting. Oo. Under pa noon ni Tito Joey Galvez at si May Valle. Si May Ang Valle, programa namin noon, Awit Tawanan. Awit Tawanan. Tsaka Radyo-Radyo. So, talagang umaarte ka noon. Dati pa. Bata pa po ako nun eh. Talaga? Oh, ngayon tumanda na ako nandito pa rin. Ang galing-galing, mamaya po. Maraming salamat sa iyong pag-imbita, Miss Jasmine. Oo, Siyempre, parang... alam mo, natutuwa ako, no? 3 years in the making to, di ba? Sabi mo, gusto mo akong i-guess noon pa, pero... Ayun, ito na yung tamang pagkakataon. Ito na talaga ang tamang pagkakataon. Kasi nung bago pa lang ako dito, tapos nagkita tayo, di ba nakakatuwa? Tapos, yun nga napag-usapan nga natin. Kaya lang masyado kang busy kung saan ka pumupunta. Abroad ka ng abroad. Ayan. Kasama kasi yun dun sa isa kong ginagawa kasi I'm a motivational speaker din and inspirational speaker. So I talk about guerrilla marketing, personal branding. Aside from doing voice over work, and syempre nagtuturo din kami ng voice acting. Before kasi nagdidirect pa ako dito sa ABS-CBN. Nag-retire na rin ako sa directing sa dubbing sa Hero TV at Cinema One. Nag-focus na lang ako sa pagtuturo talaga at production dun sa sarili kong company. Pagtuturo ng voice acting. Yeah. Ikaw pala yung mga boses dun sa mga cartoon. Marami pong mga bago ngayon na mga dubbers ang galing sa aming training sa aming school. Sige. Gusto ko yan, ha. Pocholo, ilang taong ka na dito sa negosyong ito? Nagsimula ako nung 1996 pa. 1996? Gawa na rin ako dito sa DZMM. Actually, nakipag-compete. Merong tinatawag kaming programa yung Radyo-Radyo. Radyo-Radyo, oo. Radyo-Radyo pa nun. Tapos competition siya sa... Merong voice acting competition nun. So, ako yung nag-champion dun sa isang buong season nun. Kasi mga 4 na season ang ginawa namin, la Tito Joey at ni Tita May. Tapos doon nagdi-discover ng mga bagong voice artist. So hanggang sa naging dubber din ako sa mga anime, yung mga Bubu Chacha. Kung napapakinggan yung magandang araw sa inyo, ako nga pala si Chacha, Bubu Chacha. Yan yung aso na naging kotse. Tapos, yun siya, Cyborg... si Kito Baching. Cyborg Kuro-chan yung Ako nga pala, Cyborg Kuro-chan. Humanda kayo sa akin. Itong pari sa inyo. yan, gano'n. Bang, 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 bang. Yun, medyo mga sikat na mga anime yun. Oo. Tapos, so ikaw pala yun, napapakinggan ko. Parang hindi lang yata yung... Marami kang ginawang anime. Ako marami po. Kasi parang halos mga pareho yung hundreds. boses eh. Tapos ano po, napansin ko, araw-araw may tumatawag sa telepono na tatanong, paano ba maging dubber or voice talent? Sabi ko, kasi yung mga sumasagot, sasabihin, mag-send ka na lang ng resume mo sa HR ng ABS. It doesn't work that way. So, ginawa ko yun bago pa ako talaga pumasok ng seryoso sa radyo. Kasi yun ang sinasabi rin sa akin eh. Uy, may boses ka, ipasok mo yung boses mo doon sa mga voice talent agencies. Pero resume lang talaga na ipasa ko. Wala na nangyari. So, nangyari po, na-realize ko yung need sa training. Kasi mahirap po, parang pagdodoktor yan. Hindi ka pwede maging doktor nang hindi ka naman nag-aral ng pagdodoktor. So, ginawa ko, pinrofessionalize ko yung industry. So, one day, na-meet ni Peter, yung technician natin yan, sound technician natin. Si Hi Brian, Peter, kaway ka naman dyan. Sa isang voice-over, may event, na-meet niya si Brian. Actually, si Brian, nakasama ko na siya sa isang drama noon. Matagal kami hindi nakita. So, in-invite siya ni Peter hanggang sa nagkausap kami. Sabi ko, let's create a school. No. So, doon pinanganak yung Philippine Center for Voice Acting. At sa iyo. Tsaka yung Creative Voices. Sa inyo yun. Yan, opo. Philippine Center for Voice Acting. Yes. So, since 2005, nung nagsimula, more than 600 na yung graduates namin. Grabe, at kasama natin dito lahat. Yes, and most of them, I'm proudly saying na ang dami na po naming natulungan talaga magkaroon ng career in voice acting. And aside from that, we promote voice acting as an art form. Yung po kasi yung kaibahan namin sa talent, alam mo yung voice talent at voice artist. So,
we do voiceover work for passion, for the art, for the craft. So we treat voice acting as an art talaga. Isa siyang sining. Yan. At least maganda nga, napapansin ko nga nagkaroon ng development kahit papaano kasi yung mga napapanood kong mga dinadub na mga teleserye, madalas nahuhuli may nahuhuli minsan yung pagbuka ng bibig ng artista o kaya nauuna yung pag-voice o vice versa. Hindi ba? Pag nagsasalita na kumare, ayoko na sa'yo! Tapos nagsasalita pa yung ganun pa, hindi ba? May kaugnayan din kasi yung technology. Noong araw wala daw silang tinatawag na monitor. So ngayon, dahil nga sa na-develop na siya, sa pakikipagtulungan din nila Danny Mandia, Alex Agkawili, at si Neil Tolentino. Yan. The technology grows, the need for voiceover also grows. Katulad ng mga nagawa namin, mga Sega games, mga computer games. Akalain yung mga Pilipino pala yung gumagawa ng mga arcade games ngayon. Tsaka yung Hadouken, yung mga ganon. Luma na pala yun. Sega, yung iba sa mga arcade games na lumalabas. Tapos yung mga application sa iPad. Imaginein mo yung Angry Birds kung wala yung that's Sino voice yun? acting. Sino yun? Sila, pero I mean, it's an example of voice acting na hindi mo naman akalain na tao pala ang gumagawa rin. Kasi Pero we always suggest na dapat meron ka talagang career. Kasi At least. hindi mo pwede siyang karirin na 100%. Kasi per project basis yan eh. So, dapat, magnegosyo ka or kumuha ka ng isang trabaho na hindi magkukuha ng napakaraming oras mo. Parang gano'n. May kita ba dito, Pocholo? Meron at wala. Ano yung ibig sabihin nun? Parang nakakatakot yata. Siyempre, depende Pera po o yan kapon. sa amin kasi hindi namin siya tinuturing na basta negosyo lang eh. Katulad ng mga ginagawa ko na mga pang NGO, no? May tumutulong ako na gumawa ng, halimbawa, walang pera yung isang NGO. Gagawin ko yun ng voice over. Pero parang ex-deal na lang as sponsor kami. Pero pag meron naman, kasi hindi mo ma-define kung malaki o maliit eh. Para sa amin kasi, as long as we're surviving and we're doing good, okay lang yan. Kasi like me, may iba rin akong ginagawa eh. Meron din akong consultancy, may video production company ako. So, nasasabay-sabay ko siya. Kasi, madali lang naman gumawa ng voiceover para sa akin dahil since yun din yung ginagawa. Like, kapag gumagawa ko ng audiobook, ako yung gumawa ng No Limit Angere at El Filibusterismo. So, medyo malaki yon. So, yung pang isang taon mo, halimbawa, pwede mo ng pang isang buwan, yung isang buwan mo, pwede mo nang gamitin sa buong isang taon. Ganon. Yun yung mga tinuturo ko, especially dun sa creating voices. Parang kanta yan eh, may mga elements like yung pitch character, yung tempo. Halimbawa, yung pitch, di ba, yung pinakamababa. Pinakamataas! O, kumari si SpongeBob, di ba, yung... Hey, come on, Patrick. My name is SpongeBob. Da! So, yun, medyo... Ang taas ng boses niya. Yung isa naman, si Patrick, hey, how are you, SpongeBob? Medyo bilog na mababa. No? So, depende nga sa paggagamitan mo. Especially, mga character voices are being used sa mga animation, computer games, yan. Nagkakaroon na ng, kumbaga, kung manunod kayo sa, meron tayo dito sa Disney Channel, no? May Open. Yun nga, yung English nila, out of Sablay, nowhere eh. Pero umeere. So, wala na talagang rules pagdating sa ganyan. No? Parang, nagiging open na yung landscape, kumbaga yung kung saan pwede mong gamitin yung boses. Pocholo, ano ba ang pwede nilang gawin kung sakaling gusto nila mag-aral? Paano ka makukontak? At saka ano na lang siguro yung pinaka-advice mo para sa kanila? Okay, katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi ka magiging doktor kung hindi ka mag-aaral. So, gone those days na may KKK ka mag-anak, kaibigan, kakilala system. Kailangan nating i-professionalize ang industriyang to. For the past 80 years siguro na may broadcast industry, wala pong tinatawag na voice acting na school. So, that's why we created a voice acting school para sa inyo. So, if you're interested to be a voice artist, pwede po kayong kumontak sa amin. Kung may internet kayo, just Google Voice Acting Workshop Philippines. So, we are the only one dito sa bansa as of now. And ang website namin, creativevoices.com, creativoices.com. Or you can call from Monday to Saturday,
239-6468. Ulitin ko, 239-6468. Okay, marami pong salamat, Pocholo. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa ating mga guests. Thank you rin po. Thank you rin. Rochelle and Ate Rina, thank you so much for listening. Dr. Audrey Camacho, thank you so much for listening as well. Maraming salamat sa ating mga guests at sana na-enjoy nyo po ang ating episode ngayon. Ito po yung mga mukha sa likod ng mga boses na inyo pong naririnig araw-araw sa telebisyon at maging sa radyo. Lagi pong tatandaan, sa trabaho walang kakulangan, kailangan lamang pong pagsikapan. Magkita-kita po ulit tayo, magkarinigan sa susunod na linggo alas 10 ng umaga. Dito lamang po sa Trabaho Panalo. Diyan lamang po kayo, susunod na Radyo Patrol Balita Linggo. Bye!